Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 2026. Marami tayong card. At huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ate, let's go. Let's starting to begin. Starting na begin pa yun. Okay. Meron kang hagalas. Tingnan mo siya, oh. Makita mo yan? Ipo-ipo. Paulit. Masyado kang mabait. Saka tating subuko maging masama. Hindi naman. Pagka doon sa point na maaaring yung buhay mo na paulit-ulit na lang. Alam mo yung sitwasyon na masyado ka mabait, may mga bagay na napanghihinaat ka ng loob, mga ganong sitwasyon dito sa situation mo. When it comes to this is maybe you are related kasi this your energy is the Aquarius, Gemini, Libra, pwedeng connected ka doon. Andun na yung point na be ready sa mga pagbabagong magaganap sa buhay mo. By this May. Pwede sabihin sa iba sa inyo, nagaganap na yan, di ba? Or nahanda yung point na may mga bagay na talaga na kailangan mong baguhin into your life. This is a shifting na pwede maka-apekto sa iyo, no? Pwede may mga pressure event na pwedeng manggaling sa ibang tao, may mga ganong sitwasyon sa iba sa inyo. Kung titingnan ko dito, nakita nyo naman, di ba? Hindi siya maganda totally kasi pwede rin ito is may mga natural causes or may mga disaster coming into your life. Kumaga, this an unexpected or expect the unexpected, mga ganong situation, malaki man o maliit yan. Also, is may mga distraction. May mga out of control situation na pwedeng hindi mo mapigilan, magaganap o mangyayari yon. Pwedeng yayanigin ka ni universe sa isang sitwasyon sa buhay mo to wake up. Di ba? Pwedeng nahandol sa point na yon. Or may tao siya na aalisin sa'yo. Kumbaga, nakita mo siya, di ba, yung payo parang ginagano siya. Oy, Libra, ano pang ginagawa mo? Ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Kung gusto mo ba na stay ka na lang dyan sa ipo-ipo, pwedeng nahandol sa point na yun, Yaan. And then also, hindi maganda, may mga thunderstorm or hindi yung point of flooding din sa nakita ko. May emotion situation Basta when it comes sa out of control emotion, siguro yung mga situation na halimbawa, biglang may nag-aya sa'yo, hindi ka nakatangging, diba? Nag-go ka, pwedeng nahado sa point. Pwede yung mga ganong sitwasyon, isama mo yun, baka mamaya hindi mo maintindihan. Kaya I need to explain sa'yo kasi may mga union situation din ako nakikita sa'yo, also sa transformation, or kumbaga mga pagbabago talaga ito na sitwasyon sa buhay mo, Also is adaptability. Parang nahado sa point na, ate, okay lang kasi nasanay na rin naman ako na ganun talaga. Hindi mo naman kasi kailangan na masanay sa isang sitwasyon sa buhay mo or you need to accept yung mga bagay-bagay, This is a symbol of light and change when it comes to a dragonfly. It is a reminding you to bring a bit more lightness and joy into your life. Kailangan mo rin naman, wag naman salo ng salo, diba? Wag lang oo ng oo, wag lang ng go, mga gayong sitwasyon. Adapt ng adapt, mga ganong sitwasyon. It's about to change is needed to reach your full potential, approach things lightly para mas maging magaang yung sitwasyon. You need to control and balance any situation into your life. Kaya siguro by this May, mas more ka may enlighten, mas more mong maiisip yung mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo. May mga changes ka na gagawin, And you have the integrity. Ito, magkakaroon ka na ng mga alignment, Handun yung point na yun, Parang i-align, mag-a-action ka na talaga. Yun, mas makikita mo yung value mo this time by this May. Kasi tandaan mo di ba? Kapapasok lang natin ng 2026, pero tingnan mo, May na. Di ba? Half of the year na. Ang bilis, di ba? At, naku po, kung hindi ka pa na-enlighten, ay malilate ka na. Year 2027 na, di ba? Half na ngayon, di ba? Kaya handito yung point na makiramdam ka rin sa sarili mo kung ano yung mga bagay na needs na talaga, Kasi kung hindi, magiging ganito ka talaga. Di ba? Align your actions so they match your value, inner knowingness of what right for you. O, di ba? Doon na yung point na magkakaroon ka na talaga na, ay, naku, kailangan ganito na, kailangan ganyan na, kailangan itama ko na to, kailangan baguhin ko na to, kailangan umpisahan ko na to, kailangan ganito, kailangan ganyan. Nando yung point na yun, sa iba sa inyo. And observe
Tingnan mo ang ganda ng officer, 'di ba? Puno siya. Alam mo ano matatag ka talaga as in ano, magkakaroon ka ng mga mano-notice mo na talaga sa sarili mo by this May yung mga bagay-bagay na naganap o nangyari sa'yo. Siguro is more enlightenment. Why? Kasi andito yung maliwanag, 'di ba? May mga bagay na ma-observe mo na talaga. Yan. O kaya may mga i-observe situation ka by this May or you need ano, kasi pag hindi talaga at hindi nagkaroon ng action at align sa sitwasyon mo at puro ka ganito, dragonfly, ganun, di ba? Ganito ka, no? Pero nasa sa'yo yan, di ba? Kasi kaya mo naman eh. Kaya mo siya. Tingnan natin ang money mo. And yan, helper. O, di ba? Maaaring iba sa inyo, you are a helper, pwedeng yung mga OFW, ganyan, o kaya naman hindi yung pagiging matulungin mong tao talaga, napaka-helping hand mo talaga at meron kang ganung kamay, di ba? Pero sabi nga dito is observe, align yourself, know your worth, adaptability. You need to adapt na ganun talaga ang buhay. You need to adapt na ganun ang nangyayari sa buhay natin. Hindi lang yun, pati ikaw, no? Pero wag palaging ganito. Lahat is equal. Nagtatrabaho siya. Kung wala siyang trabaho, problema na niya yun. Diba? Bakit wala siyang ipon? Ba't ikaw may ipon? Ba't siya humihingi sa'yo? Well, hindi mo na problema yon. Problema niya yon kasi nasa pag-organize siya ng tao. Okay? Okay lang yung once no? Okay lang yung once, twice, pero yung over, well, nasa sa'yo yun, ano? Nasa sa'yo yun. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is maaring you're looking for a new job. Pwedeng doon sa point. Pwedeng doon yung point na nasa mga convenience store kayo, mga nagtitinda kayo ng mga medicine, o nagtitinda kayo ng mga gulay-gulay, o mga food related, pwede yung inyong mga business or you're thinking about dun sa sitwasyon na yun or mga cashier, salesman, saleswoman, mga call center role kayo o kaya is may mga assisting also di sa helper baka may mga assistants kayo o kaya may mga ina-assist situation kayo kung yung trabaho maybe ganoon, bulo lang ate, di ba? Make sure your goal align with your own desire, not others. O, di ba? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Also, we have the alignment, di ba, in action. Ibig sabihin, yung kaibigan ko kasi dito nagtatrabaho, dyan na rin ako magtatrabaho. Ang the things kasi nito, observe. Ano ba yung ability mo? Saan ka ba nakaano? Kasi why? Pag hindi mo na-observe at hindi mo inalign yung sarili mo at nagkaroon ka ng adaptability kasi nahandun yung katrabaho mo, handun yung kakilala mo, kaya doon ka na rin magtatrabaho, maaaring magiging disaster yon. Kasi, pwedeng mas magiging maraming problema or hindi magiging maganda or hindi magmamatch sa'yo. Kaya, ang pinaka-the best sa lahat is yung match at naka-align sa iyo. Ibig sabihin, di ba? Andun din yung point na you need to observe sa iba sa inyo if any situation into your life na gawin mo bago ka tumulong. Hindi ko sinasabi na magdamot talaga kayo. Pag-isipan mong maigi. Kailangan bang tulungan? Kung paulit-ulit, is up to you, di ba? Mas basta, you need to observe kasi the situation, ano, yun na nakikita ko sa iyo dito. Eh, syempre, set a healthy time boundaries. Kailangan you need to put boundaries din. Magkaroon ka lang din ng limitation. Hindi lang sa sarili mo, syempre sa ibang tao, okay? Sa iba sa inyo. The beginning is a good time to start a new job, a whole new career. If you want, you have a creative idea that get noticed. Build nest egg for the future. Ito yung point na this is a time to observe what is your alignment situation. Ano ba yung career? Ano ba yung business na gusto mo? Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung gusto mo sa in the future? Bakit? Kasi andito yung puno. Diba? Ibig sabihin, as long as you are alignment sa buhay mo, is magsasucess ka sa buhay mo. Iba sa inyo kasi is nandito kayo sa point na maaaring you are caregiver, doctor, nurse, a healer, pwede nga. Basta mga helping situation o mga mahilig tumulong or nagtutulong, mga ganong sitwasyon, no? Basta i-align mo. Siyempre, build a nest. Ibig sabihin is, ito na yung time na you need to start the beginning to build a nest, to build your future, to build your pangarap, dreams, goal, mga ganyan. Your own career, ganyan. O kung gusto mo talaga ng bagong trabaho, yes,
pwede siya sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin sa inyo, may mga iba sa inyo may money matter, ano, pwede in the past, may mga money matter, may mga nasayang na pera, and this time, by the May, mas medyo magiging matagal siya sa kamay mo, no, yung pera. Hindi siya agad-agad nalalabas sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga pag-activate sa iba sa inyo, no, spiritually, emotionally, physically, yan, magkakaroon kasi ng shifting in some aspect of your life. And also, handito na yung parating ang iyong windfall, no? But, but, shifting is needed. Okay? Shifting is needed, activate is needed, and begin is needed. Okay? At mangyayari yung ninanais mo talaga sa buhay mo. Pwede din na doon sa point na alisin ka ni universe sa isang negative force na energy kasi hindi iyon makakatulong sa iyo. Sa relationship naman yan, sa kaibigan, o kung kanino man iyan. Kasi gusto ni universe na mas maging maganda yung pasok ng flow sa iyo. Kaya, maaring may mga magtatapos sa buhay, ganyan, may mga tatanggalin si universe sa buhay mo, pero paaring pipilitin mo ito na nakadikit sa iyo. Well, it's up to you, no? Hard work ahead. The change is coming. No? Hindi yung point na may mga i-work it hard or you need mo talagang i-work it hard by this May. Handito rin yung point na pag-uusapan ka or may mga affair with your family, there's a growth situation, magkakaroon ng connection din ano, sa iba sa inyo or may mga i-work it out ka when it comes to a connection sa iba sa inyo. Guaranteed success, yes, magkakaroon ka ng mga guaranteed success by this May, ang nakikita ko sa'yo. Pero, kung hindi ka magkakaroon ng mga sinabi ko kanina, same pattern ka dito ha. Kaya, ito na yung sitwasyon. Starting to begin. Yung iba sa inyo, mag-ingat kayo na may mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang throat, masakit lalamunan, masama pakiramdam. Ingat pala kayo, no? Also, this is the beginning, oh. Next din niya, no? New birth, new business, and opportunity. Sa iba sa inyo, maaring na doon sa point na may mga iniisip na kayo about to the future sa mga opportunity, business man yan, or mga bagong gagawin sa buhay. Also, idea rin kasi ito, no? Idea. Yan, idea to freedom yourself sa isang situation in life. May mga ibon ba kayo? Or iba sa inyo is may mga buntis, mabubuntis, or mga anak, or mga connected sa iyo. We have the will and ito, magkapareho lang yan. Ibig sabihin, may mga indecisiveness situation ka na nahahata ka pa rin ng nakaraan o nahahata ka ng sitwasyon. Kaya ang nangyari sa'yo, nakita mo si Ipo-Ipo, tsaka ito paulit-ulit ka na doon. Pero sinasabi sa'yo dito is ganito ha, yan. Nagpaplano ka pero hindi nagaganap, and heartache over what you no longer have. Ito na si Spear, pwede na doon sa point na maari may mga releasing situation also to, no? Yan, magkakaroon ka ng releasing or you need to release yourself in that situation na medyo na heartache ka dyan sa sitwasyon mo, no? Sa nakita ko sa'yo dito. And may mga celebration, fun, enjoyment happen when comes this May. Kaya nga sabi ko kanina, parang may mga kakaroon ng mga union, no? Pwedeng na doon sa point na yun. May mga enjoyment ka na gagawin. Pwedeng may mga new idea or mga celebration situation. May mga bago-open na door para sa iyo. Opportunities are waiting for you. Andito rin yung point na sabi ko nga kanina, may beginning, ibig sabihin may magtatapos o may aalisin si universe sa iyo at ibibigay niya sa iyo itong pintuan. Depende lang sa action mo to, no? Kung mag-a-action ka. Sa iba naman sa inyo is you need to pay attention to your health or mas more ka magpipay attention sa sarili mo this May. Pwede mag-exercise ka na, magpo-focus ka na sa mga iniinom o kinakain mo, ganito healthy food, or you need talaga, no? Or kinasabi niya dito na mag-ingat ka dito sa sitwasyon dahil pwedeng, kasi na itong dalawang ito, pwedeng magkaroon ng illness or disease situation sa iba or magiging mahina ang pakiramdam. Na wag naman po sana sa nakikita ko dito. Kaya kailangan mo na magkaroon ng observation or pwede rin na may mga doctor, hospital, check-up na magaganap o mangyayari sa iba or needed if ever sa iba sa inyo. No? Or someone is connected sa iyo. May mga action ka na gagawin. Energy.
Okay. May mga energy tuloy. Teka lang, mayroon ako nasa balikat. Okay, when it comes sa iyong, may pupo nga anak eh. Okay, when it comes sa iyong energy, standard ka sa point na may mga iisipin ka daw na bagay, ano, this May, sa nakita ko, parang magkakaroon ka na pag-isolate, o kaya may mga sitwasyon na may mga gusto mo ng aksyonan, gusto mo ng desisyonan, or it's more on emotional situation ito, no? You feeling lost eh. Or hindi yung mga lungkot, loneliness, sadness, or may mga sitwasyon na parang naghahanap ka ng clarity, may mga bagay o sitwasyon, may imbalance ka kasi, hindi ko alam yung what way, bakit may imbalance ka, nandun ka sa point eh, para maglulok ka ng mga new direction sa buhay, para it's more on pag-iisip, ako nakikita sa iyo, no? Dito sa sitwasyon mo, it's more in balancing, it's more in emotions, it's more in isolation, may mga sitwasyon na parang, pagsisisihan mo or pinagsisisihan mo maybe sa iba, pwedeng nandun sa point na yon. Pero it's malungkot ito, sa nakita ko dito. Pwede rin na may mga gusto ka i-pursue, pero hindi mo ma-pursue. May mga gusto kang aksyonan, pero hindi mo ma-aksyonan. O kaya na may mga gusto kang sabihin, hindi mo masabi. Pwedeng nandun sa point na yun. Parating. May mga desisyon na hindi madesisyonan. Mga ganun sitwasyon. Devil! Universe, ano nito? Okay. When it comes sa iyong parating. Sa parating sa iyo, nandito ka talaga. Tsaka andito ka. Okay, parating sa iyo this is more on stagnant situation. You're feeling trapped, you're feeling stagnant, or you're feeling stuck in some aspect of your life. Parang nandun ka sa point na, nakikita ko kasi sa iyo, medyo may mga alalahanin ka na situation. Ganyan, may mga lungkot, may mga alalahanin ka, may mga delay. This is also the delay, parang nandun yung point na there's a delay situation o madi-delay or i-delay o ipagpapaliban na sitwasyon sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay ka na gusto mo nang mabago, gusto mong baguhin, gusto mo isaayos, pero iniisip mo ito. Nandun yung point na napanghihinaan ka ng loob, no? Nandun yung point na iyon. Parating din sa iyo kasi is you feel bored. May mga sitwasyon na may feeling bored ka, or may mga sitwasyon na parang hindi ka magpupursige, parang hindi mo ibibigay yung hard work mo doon, parang bahala na situation, parang nandun sa point na yun. O yung iba naman sa inyo is pwedeng may mga naulit noon na pwedeng maganap ngayon, maganap muli. Kaya ang the best things dito is you need to put effort talaga, para hindi na muling mangyari yung nakaraan na situation mo sa buhay mo. Kaya nga nandito si beginning, kaya nga nandito si observe. Observe your situation. Gusto ko ba to? Dapat ba akong nandito? Anong dapat kong gawin? Diba? Isipin mo maigi yun. Kailangan ba na ma-stagnant ako dito? Kailangan ba na magpa-apekto ako dito? Kailangan ba na ganito? Kailangan ba na ganon? Isipin mo maigi. No? Kailangan mo talaga na mag-put effort dito. Dito sa situation mo, may tao na nagsisinungaling. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo, but still, may nagsisinungaling. May mga sitwasyon na unclear situation or lack of clarity ito. May mga sitwasyon na pwede hindi ka makapag-focus. No? Hanggang yung point na iyon. May mga ikakagulat, ikakashock ka na sitwasyon sa buhay mo. Magiging magulo daw yung isip mo, no? Sa nakikita ko dito. Alam mo yung sitwasyon na, alam mo yung katotohanan about the situation, pero hindi mo kayang mai-release yung sarili mo. Or hindi nawawalan ka na kakayahan to release yourself in that situation. Pwedeng nandun sa point na, hindi ko alam in what way. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relationship, pwedeng sa mga connection, or pwedeng sa mga sitwasyon na
paulit-ulit na nagaganap o nangyayari sa iyo. Kaya ang ano dito, may mga bagay ka talaga na kailangan mo baguhin sa buhay mo, at talagang marami kang pangarap sa buhay mo, kailangan na itong gawin sa ngayon. O kailangan ng aksyonan, 'di ba? Gamitin mo yung iyong pagiging clever, no? Be a rabbit. Dapat iwasan. Ayan, no, naloko na. Hindi naman anak. Mainit dito. Ano dito ka? Dapat mong iwasan. Sasakit tiyan mo. Hindi ko alam kung may sakit ka sa tiyan, kakabagan ka ba, sisikmurain ka ba, mananakit yung tiyan mo. Bandang tiyan siya o bandang gitna. Ganyan. Ingat ka, o kaya may menstruation ka, o kaya naman kung babae ka, syempre lalaki. Isang lalaki doon may menstruation yan. Hindi nyo alam, tamo nagiging moody sila, di ba? Yan. Lalaki ka man o babae, basta may mga pananakit sa tiyan eh. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Di ba? Yung hindi ka magkaroon ng forgiveness, hindi ka magkaroon ng healing, or hindi mo i-recover, o yung mga bagay na dapat i-recover, acceptance is needed, i-release mo yung mga pain na nararamdaman mo, syempre, no? Kailangan mong lumabas dyan sa hirap na nararamdaman mo. Kasi, as long as mahahata ka ng sitwasyon, hindi mo makakamit lahat ng pangarap mo sa buhay mo. May stop yun. Tandaan mo, half year na ng 2026, mabilis lang ang buwan, mabilis lang ang araw. Tapos 2027 na wala pang nangyari sa buhay natin, 'di ba? Ganoon, no? Huwag mong pigilan yung huwag mong pigilan yung mga nagaganap sa buhay kasi it's happened, kasi yun yung sinasabi ni universe para magkaroon tayo ng awakening in life, eh, 'di ba? Kaya ganon. Okay, Libra? And then also, iwasan mo is not to speak out when it comes sa feelings mo rin. Yan, in a good, in a nice way. Kung may mga problema ka, pwede ka magsalita sa tao na hindi ka niya ibibenta, hindi ka niya idadaldal, hindi ka niya ikikwento. Basta love yourself and start a new beginning to your life, control and focus, no? Mas sabaan mo pa yung pasensya mo. No, hindi lahat ng sitwasyon kasi is minamadali or kailangang madiliin. But mas maging patient ka, mas maging control ka, at mas mag-focus ka. Kasi nahandito si door, no? Handito yung naghihintay ng mga celebration and enjoyment into your life. Yun ang kinakailangan sa iyo. Lakasan mo yung loob mo. Kailangan sa'yo lakas sa loob, tapang, tibay, at katatagan sa buhay. Ang money po. Iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na pwede makapagpa-pressure sa iyo o makapag-frustrate sa iyo. Pag-isipan mo talaga maigi, ha? Enjoy your life na lang. Ganyan. Okay. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, magkakaroon daw ng pagbabago pagdating sa money mo, no? Or mahandun ka na sa point na may mga babaguhin ka na. Ganyan. Siguro nahandun yung point na mas mag-foot boundaries ka na, mas magtitipid ka na, mas magiging wise ka na, ganyan. Sa nakikita ko sa dito, mas magkakaroon ka ng pagtitipid maybe or pag-a-analyze ng mga bagay-bagay connected ang pera o trabaho man yan, nandun ka sa point na iyon. May mga sitwasyon na pwede ipagpaliban mo, mga ganun sitwasyon. Nandito na yung beginning at mga pagpaplano mo rin ano, sa buhay. Yan, nandun yung pagpupursige at pagtatsaga at you are willing to fight para mas maging maganda yung flow ng iyong money this time. Kaya nakita ko sa ito, yun, mas magiging matagal yung pera mo this time sa palad mo by this May. Kasi handito na si beginning. No? Kung may mga money matter kayo, is this the time? No, ang sinasabi dito sa iyo. Pwede rin na hindi kasi maaalis yun yung mga gastos pagdating sa mga pamangkin, sa anak o sa mga kapatid. Yun natural yun. Pero kailangan lang sa iyo is control and balance lang din sa iba sa inyo. Well, pera nyo naman yan sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo maaring kung sa trabaho yan, siguro may mga new idea kayo or may mga bagong trabaho or may mga papasukan kayo
na pwedeng pagkaperahan or kung ano man yan. There's a new beginning kasi ako nakikita sa iyo. Or andito na yung point na magkakaroon ka na ng pagre-resetting talaga pagdating sa iyong kaperahan. I-reset mo siguro yung sarili mo and magbaboundary ka na siguro this time. O kaya sa iba sa inyo magkakaroon kayo ng mga bagong strategy when it comes sa pag-organize ng iyong pera. Arigato naman si Katniss.